pa lang, matatakam ka na. Dito sa Malolos, Bulacan, patok ang lechon belly with a twist ni kapatid Mark, may-ari ng Mr. Pugon Flavored Lechon Belly. Magluluto tayo ngayon ng lechon belly. Ang stuffing natin ay lemon herb. So ito yung mga ingredients natin. Unahin natin yung salt and pepper. Okay? Sunod na natin yung mga herbs natin. So halo-halong herbs yan. May mga rosemary, may parsley, may thyme, may oregano. So yan yung ating herbs. And then yung last ingredient natin is yung lemon. Then saka natin itali. Pwedeng 3 tali, pwedeng 4, depende. Gagawin natin dito 4 na tali. I-rest natin to ng 2 hours sa ref before natin nasalang sa pugon. Maliban sa classic style lechon belly, meron pang ibang flavor ang Mr. Pugon ni Mark, tulad ng lemon herb porchetta, kalumpit longganisa stuffed, pineapple stuffed, lechon bulaqueña, at lechon de negra. Dating OFW si Mark bago pasukin ang pagnenegosyo. 10 taon siyang nagtrabaho bilang sound technician sa isang bar sa Singapore. Bakit ka nauwi sa pagtatayo ng negosyo dito ng lechon belly sa Bulacan? Yun, unfortunately, pandemic. Naabutan ako ng pandemic sa Singapore. Tapos nung nandito ka na, Nag-isip na ako kung anong pwede kong inegosyo. Oo nga, nagli-lechon belly ako sa Singapore. Bakit na lang kaya, ito na lang kaya ang business ko. Sa puhunang 25,000 pesos na galing sa kanyang ipon, sinimulan ni kapatid Mark ibenta ang kanyang flavored lechon belly noong 2020. Sa malutong na balat at malinamnam na laman, nabawi ni Mark sa loob ng 2 buwan ang kanyang puhunan. Nakakabenta si Mark ng 2 hanggang 3 lechon belly kada araw. Kaya naman kitang-kita ang 10 to 20,000 pesos a week. okay, ito na hinihintay natin. Actually, ito yung mahirap na part ng trabaho ko. Yun. So, itong kukuhaan natin, ano ito? Yan yung lemon herb namin, one of our bestsellers. Oo. Kulang sa balat. Sige, mamaya. Hindi ako masyado nakakuha ng balat. Tikman na natin. Lasang-lasa yung lemon. Nalasahan ko agad yung rosemary sa yung oregano. Hindi sila tinipid sa herbs, itong lechon belly na ito. At lalo na yung lemon. At syempre, iba pa rin yung pagiging tender ng kanilang baboy. Putok-patok din talaga ang kita sa lechon belly. Ngayon nga ay nakapagpatayo na rin si kapatid Mark ng isang maliit na cafe kung saan nagsaserve sila ng sandwiches, lechon sisig, milk tea, coffee at fruit tea. Ano yung isang mahalagang lesson na natutunan mo dun sa pagtatayo mo ng negosyo? Siguro yung never give up dun sa tinayo mong negosyo. Like kahit na wala kang benta, kahit na zero ka, push mo lang. Kasi kung naniniwala ka sa product mo, merong makakapagtangkilik. Anong maipapayo mo sa kanila kung maliit lang yung budget nila? Actually, meron ngang mga negosyante na zero capital nakakapag-start So, talagang salita lang or boka lang. Kahit na maliit, kung ano yung naisip mo, gawin mo. Great things have small beginnings, ika nga. Kaya laging tatandaan, ang tagumpay hindi basta-basta nakakamit. Ito ay pinaghihirapan. Ayan na, oy! Nako, para mas lalong sumaya ang ating Wednesday, may pasample na lechon belly si kapatid na Mark. Andito siya ngayon kasama natin sa studio. Good morning sa'yo, Mark! Good morning! Mark! Sarap. Ang sarap. Ang sarap ng sausawan mo. Salamat. Ano meron dito sa sausawan na ito? Spice vinegar. Uy, spicy. Nakitang-kita naman. Ayan sa inyong mga telebisyon, grabe talaga ang laman. Yung nasa gitna, yung feeling niya. Kakaiba, Kakaiba po. Nagbibigay ng ibang klaseng flavor. Oo. Sige, Mark, pwede kwento mo naman sa amin. Ano yung pagkakaiba ng mga flavors na ito? Yung meron sa harap nyo, meron kaming pineapple stuff. Ito. Yes, pineapple with pineapple and other herbs. Then meron kaming lemon herb. Yan yung lemon herb. Yes. Yan yung bestseller nyo. Bestseller namin is lemon herb. Oo. Then ito yung lechon de negra. Ito yung kakaiba. Kakaiba kasi itim siya.
pinahiran siya ng squid ink sa balat. Ayun. Hindi po yan, etong huling to, hindi po ito sunog. Yes. Talagang pinaitim dahil Pinaitim sa squid ink. sa Oh, sige, squid tikman natin yung ink. ano. Wala tayong Yung kutsilyo negra. kasi kaya kinamay ko na. Pasensya na. Pero ano ba Taba, talaga yung pero pinaka-best way wala. sa pagkain ng lechon belly? Di ba? Kasi hindi rin siya talaga madaling kainin for Kita some, mo yan, di ba? oh. Kita mo yan. Ayan! Yan. Oo! Hi! Hindi lang pakinggan nga natin yung lutong, yung Oh, lutong. ASMR, Lutong ASMR. ASMR. Ayan. Ayun, rinig na rinig. Lutong, oh. Pero ano nga ba? Ano ba ang best way sa pagkain ng lechon belly? Well, Kutsilyo, gunting. Kamay. gunting, kamay, actually kamay, mas masarap. Tapos may kanin, the best. Talagang sarap. Yun nga ang kulang dito. Sige nga, Walang nagsain. experience na yun, Walang sauce na nagsain. yun. Ay, pahiram daw ng sauce. Bakit naisip mo yung ganitong recipe? Naku, mukhang Kasi maanghang first to, time ah. ko makatikim na may flavor. Iba-iba. Usually, talagang lechon berry lang. Nung nag-try ako mag-business, sabi ko lechon belly na lang. Kasi sa Singapore, yun ang hinahanda ko pag may mga gatherings kami. Yun ang hinahanda ko. So, nung pandemic, nag-isip ako mag-business, sabi ko lechon belly na lang. Pero gusto ko kakaiba. Nag-isip ako ng iba-ibang mga varieties na pwede kong i-stuff sa lechon belly. Galing. Pero for the record, Mark, meron ka rin nung basic Yes, traditional we have yung pugon lechon. may tanglad and laurel. Oo, and nandun pa rin yun andun para pa sa rin. mga gusto yung OG. Yes, Diba? yes, meron kami. 1.5 ang halaga. Starting 1.5 per sa 2 kilos. 2 kilos. Pero pag 3 kilos, Pag 3 kilos, meron kaming 2 to 2, 3. parang mas maganda yun, yung Yes, malaki. oo, mas Pero okay. alam ko, pagdating sa lechon berry, napakahalaga nung kalidad nung yung Yes. baboy. Yes, actually. Paano mo Mas pinipili masarap. yun? Actually, yung mga baboy namin is imported. Ah? Imported ang baboy Imported namin. yan. So, from Brazil or Venezuela. So, doon kami kumukuha. Talaga? Inaangkat namin. Then, kasi may, may dinadaan ng quality control bago makarating dito. So, talagang safe at maganda yung quality ng baboy. Nung huli kami nag-usap ni Mark, August pa eh. Ngayon, bare months na. Nag-pick up na ba yung order ng lechon belly? Yes. Sa 2 years, 3 years namin, October pa lang, nag-fully book na kami. Gaano katagal October, niluluto to sa pagpugon? 2 to 3 hours. Tapos sa isang araw, ilan yung nabibenta nyo? May sa isang araw, pag medyo mahina, nasa 2 to 3. Pag weekends, nasa 5. Okay. Pero pag December talaga, doon kami Magkano ang benta mo dito sa Yan, 1.5 yan. 1.5 and 1.6. Ilang tao nang makakakain? Ay, pwede ng ano yan, 8 to 10, minsan 10 people, pwede na yan. Pwede rin tatlo lang. Anong Sila. flavor to ulit? Ito? Pwedeng tatlo, apat. Alam mo, para Ito sa is luto lemon niya, herb. Lemon herb, mura ito yung yung 1.5. pinakabenta. Kasi talagang malasa eh. Oo nga. Malasa at crispy, masarap yung pagkakaluto. Sarap ba? Diba yung sa labas sakto lang, tapos ma-flavor. Eh, Kasi si Mami Chiki talagang napakabait hindi ko makain. Naku, pero sa Actually, isa pa bahay. sa mga bentahe talaga nila yung kanilang sausawan. Napakasarap. Gusto mo rin ba Spicy. yung Sa pa, spicy? pwede pa. Lagyan nga natin. O, diba? Perfect na to, may start ka na ng handaan sa Pasko, di ba? Yes. Okay, kayo ay based sa Bulacan. Paano kung ako ay taga Metro Manila? Paano ba kayo makokontakt? Nagdi-deliver ba kayo? Yes, Saan kami pupunta? Pwede kaming kontakin sa Facebook namin. Doon lang mag-message lang kayo doon. Meron din kami number doon, pwede kaming tawagan. Then, pwede kami mag-deliver sa mga kalapit province ng Bulacan. Manila, Pampanga, Pero pwede. tumawag na kayo agad kasi fully booked na si Mark. Grabe kung gusto nyo pang Pasko. Uy, maraming Masarap salamat. talaga. Masarap. Maraming Minsan nga, sila pa salamat. yung dinadayo eh. Grabe, ang galing. Salamat, Buti naman Mark. dumayo ka dito sa amin. Maraming salamat. Maraming Balik ka. salamat. Balik ka ha! Okay. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.